Alas 5, Jess na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Webes. Lalaki na sapuan patay sa Plaza Sambanwa sang Leganes. Biktima gin kastigo sang 3 kakalalakihan. Pagpangawas ng lalaki isang gadget sa karinderya sa Bacolod City, nahuli ka. Samtang 2 kalalaki nga nangawas sang inubulang nga manok, nadakpan. Rest house nasunog sa Tigbawan, Iloilo. Napabayan nga dabok kag palyado nga linya sang kuryente, posible nga rason. Pila ka pasahero na budlayan magsakay bangod wala anay nagabiyahe ang pila ka modernized PUJ sa probinsya sang Iloilo. Ka-graduates ng West Visayas State University, rank 8 sa March 2026 Physician's Licensure Examination. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, lalaki na sapuan patay sa Plaza sang Leganes, Iloilo. Biktima gin kastigo sang 3 kakalalakihan, laki pang 2 ka menor de edad. Si John Sala nakatutok. Makita sa sininga CCTV footage, kakasubong may mga nagakinagamo sa pavilion sa entrance ang plaza sa Banwas ang Leganes, Iloilo. Pasado alas 3 kahapon sang agahon. Pasado alas 5:30 kahapon sang hapon sang nasapuan ang bangkay sang isa ka lalaki sa lugar. Ginkilalang biktima nga si Jomel Alejandro, 29 anyos. Temporaryo ini nagapuyo sa Barangay Demokrasya Haro, apang tumandok sang Kalibo, Aklan. Ang 3 kalalaki nga nakita sa CCTV, ang mugali ang nagpuli kastigo sa biktima. Ginsaway ini sila sang biktima nga hindi magahod kay base matulog na ang biktima sa babaw. So nag-uo man ni siya nga aton nga arrested ang mga suspekta nga nag-initiate. Tapos nagambalan niya sa mga witness kag maupod ya nga maupod man ng mga suspect nga tripanta. Sa ginpatigayon nga hot pursuit operation, kagabi inadakpan ng isa sa mga sospek na si Mark Joven Espeja, 19 anyos, residente sa Barangay Kagamutan Sur, Leganes. Nakilala ini matapos naghatag sang impormasyon ng 2 ka witness. Gintinguan sa news team ang ang bahin sang nadakpan nga sospek apan nagpaiway ini. Padayon pang napangita sa kapulisan ng 2 pa ka mga sospek nga lunsay mga minor de edad. Pasakanta sila ang atong suspect nga arrested for inquest proceeding pasakanta sa kasong murder. 5 kaadlaw na nga nagaliuliho sa Leganes ang biktima matapos naglaya sa balay sang iya amo. Nagpadulong ang amo sini sa police station kag positibo nga ginkilala ang biktima. Upod kay Cirilo Rintuque, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, sir. Mga kapuso, madamong salamat sa Bacolod City naman, Bog Gadget. Sa estudyante nga nagakaon sa karinderya sa Barangay 7, Ginkawa. Samtang sa Barangay Takuling, 2 ka lalaki nga nangawas ang inugbulang manok, arestado. Yaring balita nga itong gintutuka. Matawhay nga nagsulod ang ining lalaki sa isa karinderya sa Barangay 7. Kung lang tawon, kasubo nga isa lang ini sa mga customer. Apang amat-amat nga nagpalapit sa piya ka lamesa, ang lalaki kaginkuhang tablet sang customer nga estudyante. Marasig ini nga nagpalagyo, ginapaniginahan ni Cheska, 20 anyos, medic student, ang gingkawat nga gadget. Isang gapakadto pa lang kami dire, ginasundan niya na kami. So base, plan niya na gid. Be vigilant gid sa imo surroundings, kag hindi gid magsalig. Nagabalor ko ni isang 30,000 pesos kag ginagamit siya pagtuon. Please ibalik na kay very important kito siya, especially sa akon nga studies kag kung isa ginagamit ko pag siya daan sa church na. May mga record na sa pagpangawat ang lalaki sa video sunod sa tagiya sang karinderya. May nagsiling naman sa akon nga nag-viral na siya kuno, nga nadakpan na siya. Wala ako kalantaw kung ano-ano, pero sa dumanan, nakastiguhan na siya kuno mga persona. Wala na, gin-report sa kapulisan ang insidente. Sa Barangay Takuling, nadakpan mismo sang pila ka residente ang 2 ka mga lalaki nga ginatudlo, nagkawa at sang inugbulang nga manok. Mga 1:57 AM na kuha siya na pot and act niya sa aton nga
complainant allege nga nasakwan is nasasulod sa balay pedicab ni kanila nga mode of transportation. Ginahulat pa ang desisyon sa tingiya sa manok kung mapasaka sang reklamo. Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, rest house ginlamon sang kalayo sa Tigbawan, Iloilo. Samtang rason sang sunog na naghalit sa 5 kabalay sa may banwa sang Tubungan, padayon pa ang ginaimbestigaran. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagadaba-daba nga kalayo ang nasaksihan sa mga pumuluyo sa Barangay Cordovasor, Tigbawan, Iloilo pasado alas 8 kagabi. Ang kalayo ang naglamon sa isang rest house sa sulod sang compound sa pamilya Tayongtong. Ang rest house ang ginatiniran sa nagbakasyon nga anak sa mag-asawa. Apang wala ini sa natabo ang sunog. Ang ginikanan sini, yara sa mayor nga balay nga ginapasunikin pukaw lang. May porsyon sa mayor nga balay nga nahalitan man. May ginasundan kami nga amutong sa likod. Munggo sa dabok kagang sa babaw nga electrical failure. Sa idalom sang rest house nabutang ang mga makinarya sa pagpangumas ang pamilya. Base sa inisyal nga assessment sang BFP, yara sa 126,000 pesos ang halit nga gintugas ang kalayo. Apang pwede pa ini magsaka kung makasumiter sang affidavit of fire damage sang tagiya. Nagpangabay naman ang mga himata nga hindi maghatag sang pahayag ang mag-asawa, bangod apektado pa sila sang insidente. Nagdangat sa 375,000 pesos ang halit nga gintugas ang sunog sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo kahapon sang aga. Base sa investigasyon sang Tubungan BFP, 5 kabalay ang ginhalitan sang kalayo, 2 sa mga ini, totally gutted. Apang hindi pa matumod sang BFP kung ano gid ang gintunahan sa sunog. Ginkordon lang ana ang lugar para sa nagapadayon nga investigasyon. Tanda pa kami kang investigation to. Di matikto pa kami makaano kung ano gitang tingin gitang origin niya kaga kung anong cause sang sunog. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga modernized PUJ wala anay ginpabiyahe bangod sang kamahal sang gatong. Resulta madamo nga mga pasahero ang nabudlayan nga makasakay ilabi na kun gabi. Si John Sala nakatutok live sa Mohon Terminal sa Arevalo, Iloilo City. John? Jert, hindi na maagwantahan pa sang pila ka mga kooperatiba nga magpabiyahe sang tanan nila nga mga unit. Nilabi na nga ang ila kuno kita nagakadto na lang sa gatong. Gani ang resulta sini pila ka mga pasahero ang nabudlayan nga magbiyahe ilabi na kun gabi. Ini ang sitwasyon kagabi sa Mohon Terminal sa Arevalo. Madamong ang mga pasaherong nagahulat sang masakyan pauli sila mga banwa sa Southern Iloilo. Ini bangod wala na sang masakyan nga jeep. Sa banwa sang Pavia naman makita ng mga pasahero nga nagahulat sa mga masakyan nga jeep padulong sa Central Iloilo. Bangod ginakulang sa mga unit, napilitan ang pila ka mga pasahero nga magsakay sa atop sa mga jeep. Ini ang adlaw-adlaw nga ginagwanta sa Tagalambunaw nga si Nizel. Magtapos ang iya obra dali-dali kuno ini nga nagabiyahe pakanto sa terminal agud makahingagaw. Sang una alas 9 sang gabi may jeep pa ini nga masakyan apang subong 7:30 pa lang halos wala na. Budlay magpuli ang lodlaw kay ang oras mo ginalagas mo tapos magabihan ka pa. Amo gina ang budlay layo pa dali pulian mo. Ining resulta sang pagbuhin sa mga unit sang jeep nga nagabiyahe sa pila ka mga kooperatiba. Ang Apod DTC nga may ruta sa mga banwa sa 1st kag 3rd district sang Iloilo, may mga unit nga wala anay nagabiyahe. Ang ilang nga San Joaquin 12 na lang sa 20 ka mga unit ang nagabiyahe. Sa Miag-Aw pulo na lang halin sa 19, kag 4 naman sa Tigbawan. Samtang temporaryo nga suspendido ang pagbiyahe sang 7 nila ka mga unit sa Kabatuan. Tungod man sir sa pagtaas ng fuel, no? So nag-adjust kami biyahe sir kay ang daily income nila sir. Sa fuel ang gigato pa sir. Sa syudad sang Iloilo halos tanan nga mga kooperatibang nagbuhin man sang halos katunga sa ilang mga unit nga nagabiyahe. Ang WVATC 12 gate sa 28 nila ka mga unit ang wala subong nagabiyahe. Kung magbiyahe kami full, ang matapusin natin, ang power driver siya, hindi na mabayaran. Kaya kung ginakita, eksakto lang sa gasolina. Apektado man ang mga pasahero sa syudad kaangay kay Catherine. Kung gadali ka magpuli kay may mga kabataan ka pa madigamo ka hindi ka kapuli dali-dali kay tungod nga muna wala sang jeep nga modernized gawa biyahe. Suno sa mga kooperatiba posible nga magpabilin pa ang nga sitwasyon mentras padayon ang pagsaka sa presyo sang gatong.
Jared, suno sa pila ka mga kooperatiba, nagapatuman na lang sila sa karon sang scheduling sa pagbiyahe sang ilang mga unit. Agod nga bisan, limitado lang sa ila unit ang nagabiyahe, makater sa gihapon ang mga nagakinahanglan nga pasahero. Jared? Madamo gate nga salamat sa update, John Sala. Mapuso 8 anyos nga batang babae patay matapos malumos sa busay. Samtang isa patay, isa pinason sa makuryente sa Kabangkalan City. Sa Eileen Pedraso nakatutok. Ginuludigan sa pila ka mga residente nga makuha ang lalaki nga ini nga nagalambitin lapit sa kisamisang gym sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. Ginkilala ang lalaki kay alias Jaime, 39 anyos, isa ka electrician. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga nagasaulog sang pista ang barangay sang natabo ang insidente. Nagakayukon no ini sang generator set sang nakuryente. Padayon nga ginabulong sa ospital ang lalaki. Apang ang barangay kagawad nga si Elias Gemar nga tag-iya sa generator set 45 anyos. Ginbawian sang kabuhi matapos makuryente sang nagtuyo nga kayuhon man ang linya sang kuryente. Ang balino nag-burn out din kayo sa ilang electrician tapos accidentally na kuryente. Pagka-aksidente, ang isa naman naggulos na kuryente ulit. Ginbawian sa kabuhi ang 8 katuig nga bata nga babayi sa malumos sa busay sa Barangay Oringaw, Kabangkalan City. Nagpadulong sa lugar ang pamilya sa biktima para maligo, apang nakalabuot sa madalom nga parte sang busay. Gin-revive pa ang bata, apang ginbawian sang kabuhi. Siyempre na unattended ang bata pagbalik sa parent na kita sa ibang tao rin ang mga nalumos. Kung may mga minor, dapat i-attended. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso nga kapisnon, bantayan ang inyong paborito ang kapuso Sarge nga magpakigbahin sa exciting nga hangaway kag Linay ang Capiz 2026. Sa April 16, 7 p.m. magapadulong sa Capiz, Sanday Martin Javier para mangin-host samtang magaserbe naman yung judge si Gazini Ganado. See you sa Capiz Gymnasium, Rojas City, Capiz, mga kapuso. Bantayan. Graduates ng West Visayas State University rank 8 sa March 2026 Physicians Licensure Examination sa pagbalik sa 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagdumdum sang ika-84 nga araw ng kagitingan ginpatigayon sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas kag Bacolod City. Si Julius Pilacaol nakatuto. Halin sa Iloilo Esplanade, nagparada ang mga katapos ng militar, pulis, mga himata sa mga veterano, estudyante, kag pila ka grupo, pagkadto sa UPV Iloilo City Campus. Ang aktibidad ang gintawag nga Lakad Kalayaan 2026 nga pamaagi sa pagdumdum sa ika-84 nga araw ng kagitingan. Pakita lang na buo pa rin tayo, nagkakaisa tayo para gunitain ang magandang ipinakita ng ating mga ninuno. Sa Antique nagtipon sa Heroes Hall ang kapulisan sa idalom sang Antique Police Provincial Office para sa pagdumdum sa okasyon. Nagpatigayon naman sa flag raising ceremony sa Camp Chodorico si Apil ang kapulisan sa Capiz Police Provincial Office. Sa Bacolod City may flag raising ceremony man nga ginpatigayon nga gintambungan sa mga opisyal sang LGU, kapulisan kag mga veterano. May ginhimo man nga wreath laying. Ang araw ng kagitingan ang nagadumdum sa kabaganihan sa mga Pilipino nga hangaway sa Bataan nga nagpakigbato sa mga Hapon sang tion sang World War II sang 1942. Ginhatagan pagtamod sang otoridad ang importansya sini, ilabi na gid sa mga ulihing tubo. Alalahanin natin yung mga magandang ginawa ng ating mga ninuno noon. Huwag nating kalimutan ang kanilang sakripisyo na kung saan tinatamasa natin ngayon ang ating kasarinlan at kalayaan. Sa lamharon nga pagidaron nahangpan ni Dorin ang importansya sang aktibidad. Handuman niya nga hindi ni mapanas sa memorya sa mga masunod pa nga henerasyon. Ang mga fallen soldiers ang mga naghatag sang ilang kabuhi, sila gid ang nagsakripisyo
sang ila nga kabuhi para lang may ara tas ang peace nga ginatawag naton subong. Upod kay Hans Desierto, Julius Belacaon. 1. Western Visayas. Naka-record ang FIVELX ang 4 ka-ash emission sa Bulkan Canlaon sa sulod ng 24 oras. Pinakuli nga ash emission ang alas 7.35 kay nasang aga tubtob alas 7.54. May ash emission man alas 6.24 sang aga nga nagdugay sang 5 ka minuto. Gahapon may duha man ka ash emission nga na-monitor ang FIVELX. Iba naman nga nasukno naman sa mga pag-release sa pressure na may dala nga ash. Muna nga naka-ash emission. Malapit 5 million pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sa separadong operasyon sang kapulisan sa Lambunaw, Kagistansya, Iloilo. Si Julius Belacaon nakatutok. Naglabot sa masobra 1 million pesos nga balor sa suspected shabu ang nakuha sa 56 anyos nga si alias Jerry. Ini matapos siya ang ginpaidalom sa bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kag Lambunaw Police sa Barangay Poblasyon Ilawod, Lambunaw, Iloilo kahapon sang hapon. Si Jerry ang ginaligar supplier sang ilegal nga droga sa Lambunaw. Magluwas sa iya, arestado man ang live-in partner nga ginapahayag kahimbon sini sa ilegal nga buluhaton. Lunsay nakaagi na preso kaangot man sa ilegal nga droga ang duha, apang hindi madeterminar kung saan sila nakagwa. Wala mga ini naghatag sa pahayag sa kapulisan. Kaina, ginpasakaan na mga ini sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung si Jerry said, almost a month din natin siyang minomonitor. So that's the time nga nahirapan nga tayong manghuli sa kanya because of his location. Lipat-lipat po siya ng location. Nagdangat naman sa 3.8 million pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa Provincial Drug Enforcement Unit sa operasyon nga ginpatigayon sini sa Barangay Poblasyon 1, Estancia, Iloilo kahapon man sang hapon. 5 ang arestado sa operasyon. Isa sa mga ini ang ginakabig high-value individual nga si alias Kurt. Detained na ang mga arestado sa Estancia Municipal Police Station kag nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaon. 1. Western Visayas. Patay nga ido nasalaan nga lapsag sa Barangay 12, Bacolod City. Ginrespondihan pa sang Soko agud investigaran. Yaring balita nga atong gitutuka. 4 kadlaw na nga napanimahuan sa mga residente sa Barangay 12 ang baho halin sa hilamunan sa kilid sang dalan. Kalaing sa baho kasi ang sanamon niya basura lang kay dason mga tinaib dasang mga manok, mga kwandada lang na pangaboy. Kay nasangaga, nagdesisyon sila nga lang tawon kundi halin ang baho. Nakita ni MM sa hilamunan nga nagalapta ang bayo sang bata kag mga diaper. Wala na sinighimutada ang lawas nga nagkakaagnas. May nagmuno pang yun sila nga may lapsang nga patay rason nga nagpati man sila. Tingin tanaw siya namon may ginawkay da sa sang ginawkay niya na da nang gisaway sa sang taga-construction kay nagwa kay kabaho na mo. Tapos naglabay sa amon, tigay ngo tanay sa bata ko nagamba sa dayon nga may bata to. Still wala man na sa akong apang pagabot sa scene of the crime operatives. Nakumpirma nga hindi lapsag kundi patay nga ido ang nasapuan. Ang na-discover naton dre is hindi fetus kundi ido nga patay kay just because nakita namon mabalahibo kag may kuko sa ido so hindi na siya fetus. Posible bayo kag diaper ginman sa ido nga napatay ang nakita sa lugar sulod sa kapulisan. Okay, mostly base di ba kung may alaga kita nga mga ido ginadayaperan ta gina siya. Basi napatay siguro, kagin haboy lang diyan. Kay Muslim na ang mga ido naton ginapabayuan taman na. Ganayon man, gayong terminate ang investigasyon sang Soko. Opo Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Masobra 1,000 ka PUJ driver kag operator ang nakabaton sa fuel subsidy coupon para sa 1,500 pesos nga balor sang gatong kaina sang aga sa Iloilo City. Sa Abril 11, tubtub 12, sarang makapatugong ang mga driver gamit ang coupon halin alas 5 sa aga tubtub alas 3 sang hapon. Samtang sa Bacolod City, masobra 3,000 ka tricycle driver ang nahatagan sang 5,000 pesos nga fuel subsidy. Buwas, masobra 3,000 ka mga driver ang natala naman nga makabaton sang pareho nga ayuda.
Sa Municipal Gym naman sa Buena Vista, Guimaras, ginhiwat kay nasang aga ang tagtaga na isang fuel subsidy gas slips para sa mga driver kag franchise operators nga yara sa master list sang LGU. Balantayin mga kapuso, padayon yung kinomonitor ang bagyo sa Gua sa Parokon Philippine Area of Responsibility. Uli nakita sa pag-asa kay Inasang Aga sa kalayoon niya 2,845 kilometers na silangan sa northeastern Mindanao. Pa-west-southwest sa kadesigon niya 10 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, posible sa sunod niya si Mana ini magasulod sa Parkag kung madayon pagkatawgon nga bagyong Kaloy. Sa Subong, manupo pa chance nga mag-landfall pero pwede pa ini mag-bago. Wala pa sang epekto sa iba niya parte sang pungsod. Ridge sa high pressure area kay Easterlies ang magadalasang mapaang at tiyempo sa madamong nga lugar. Sa datos sa Metro Weather, manubong tsansa sa ulan sa Western Visayas kay Negros Island Region, magluwas lang sa Antique. Opisyal na ginbuksan ang Pasog 2026 National Culture and Arts Festival. Sa tema nga pagpasidungog sa aton panublion, kultura kag mga bahandi, nang ining grandeng parada halin sa Haro Plaza pakadto sa WVSU Quezon Hall kahapon. May giniwat man yung street dancing ang tiglawas sa mga nagkailain nga Universidad Suksok ang costumes nga nagasimbolo sang ilan na pilian nga tema. Kinasang aga, ginbida man ang talento sa mga estudyante sa songwriting. May mga nagpa-indis-indis man sa pagkukwento kag dagliang talumpati. Nagapadayon pa tubtubwas ukon, magapadayon pa tubtubwas ang mga kompetisyon. Ito po ang pinaka-most comprehensive na competition ng higher education na nakatuon sa culture and the arts. Inaanyayahan ko po ang lahat na makibahagi sa aming festival na ito nang makita niyo po ang mga best ng aming mga estudyante. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso, Game 3 secured para sa Benilde Lady Blazers. Matapos tutuson ang Letron Lady Knights sa finals sa NCAA Season 101 Women's Volleyball. Halin sa napiyari sa Game 1, nagbawing Blazers sa Game 2 sa sulod sang 3 ka sets. Ang scores, 25-18, 25-21, kag 27-25. Kasubong sa women's team, nagbawi man ang Benilde Blazing Spikers para itayang final series sa Mapua Cardinals. Naglabos sa 5 ka sets ang hampang antes na kuha ng Blazing Spikers ang daog. Was April 10, hiwaton ang do-or-die Game 3 sa final series. Mga kapuso estudyante nga matutom kag mapisan nga nagabulig sa ginikanan na graduar nga valedictorian sa Bacolod City. Nakatutok si Aileen Pedreso. Pagpanghangkat, pag-abot sa pagtuon ang pag-intra sa nagkalain-lain nga extracurricular activities sa eskwelahan. Pero initanan, nalampuwasan sa 17 anyos nga si Angel ang valedictorian sang batch 2025-2026 sang Mansilingan Industrial High School sa Bacolod City. Nagserbi ini nga secretary sang school local government kag miyembro sang ila school publication. Imbis nga mangin palasanon, ginhimo ini ni Angel nga inspirasyon. Isa pa nga mas naghatag sa iya sang kusog ang iya mga ginikanan. Gani antes mag-eskwela, naandan na niya ang magbulig sa ila. Before ko na mag-go sa eskwelahan, ma'am, makita mo sabrang mga panindo. So muna, kasi aga na ako para mabuligan ko sa kay kabalo ko si mamaga. Aga-abat siya, ban siya likod, bala ma'am kay since panindo, doko, uyat silig. So, arabang before ka maglakat sa eskwelahan, makita mo sitwasyon ni mama mo nga, amo na. So, amo pag-inaga pa-motivate sa akon. Barangay street sweeper ang iya Iloy, samtang barangay tanod ang iya amay. O ma'am, proud ko na sa iya, ma'am. Kay, kasing gabi na gatuon pa Japon, kakatulugan niya nga, may mga bulpin ang kapot. Tapos, pangugos ko sa hugas pinggan anay. Hugas pinggan, dalo niya naman ang iyang notebook sa may atubangan sang iyang lugasan. Handom ni Angel nga mangin broadcaster sa pila ka adlaw.
Ako, si Angel Solis, nagbabalita. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, sulod sa top 10 sa March 2026 Physicians Licensure Examination ang graduates ng West Visayas State University. Rank 8 sa Pasinawan nga nakakuha sang 88.50% nga passing rate si Marie Francine Rios Aquines. 100% naman ang passing rate sa WVSU sa nasambit nga Pasinawan matapos nakapasar ang 21 tanan ka nagkuha sang licensure examination. Wala naman nabutang ang ngalan sang nagpanguna sa Pasinawan sa resulta nga ginpagwa sa Professional Regulation Commission. Mga puso, yari na dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano bala ang pagtimalos ni Gargan Batok sa mga sangre? Sino sa mga sangre ang mabiktima? Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 to 5 p.m. sa ating GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang ang pagsaling ni Joey kay Andrew mangibabaw na. Subo nga bala na ni Andrew nga buhi ang amay ni Joey. Paano bala niya buligan ang abiyan? Bantayan inatanaan sa Never Say Die 8:55 sa GMA Prime. Mga kapuso, nag-eksena sa isa ka graduation ceremony ang bata nga awardee nga nagligid-ligid sa stage. Pero madasig man nga nagbangon kaginkuha sang kindergarten graduate nga si Christoph Julian Gramata ang iya Little Teacher Award. Sunod sa iya Mommy Jelly, nakibot sila sa reaksyon ni Christoph sa iya moving up ceremony. Proud and happy si Mommy sa positivity ni Christoph nga ginkalingawan man sang netizens. Kagina ang mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtub subong, matutuod nga serbisyo gidlang.